October, filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili magud na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday, mo dagan na lang ka. Muna po daw ka. Mundagan ko, presidente, inganyang may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis para lang takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas maraming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number 1 doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko, magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow, sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Diba? So naisip ko, when I become president, meron akong effigy. And sasunugin nila, and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganon sa buhay nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon, na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At that time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. 0 ang utang ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency-free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022. Ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life
of our kababayans. So anyway, sana ako. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig, ever, na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman day ang ato ang istoryahan dinhi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya na tanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ko sa Cebu, nakita niyo yun, diba? For an event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM, tsaka si Senator Amy. And, nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gustong umeksena ni Martin Romualdez, gawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. Upo ako sa couch, nasa tabi ko si BBM. Sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. Sabi niya, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 ata sila pumunta sa Davao. So, okay na yun. And then, we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Kasi, hindi naman talaga siya kasali.
Sinisiksik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Ito yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house, Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, si BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can't say that this really happened. So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro man ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong President. I think may intindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-Vice President ako. Number two, madaming big ticket projects. Si PRD. Sa build at that time na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, magte-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. And naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So, ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas.